to? Ano to? Ano to? Ano to? This is Solid Podcast. Ano to? Ano to? Leading you closer to your creator. Solid! Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. Yeah! It's been a month. So, isang buwan halos yung nakalipas ng wala tayong solid. Na-miss nyo ba ang isa't isa? Parang hindi naman. Parang araw-araw kayo nagkikita sa school no? Ngayon, ang series natin ay pinamagatang, tsaran, Fruit of the Spirit, Goodness. Sabihin nyo nga, goodness. Isa pa, goodness. Recap. Ayan. Konting recap regarding dun sa last series or sa last part ng series natin na pinamagatang kindness. Ayan, ang tinuro ni Ate Camille. So, kindness, fruit of the Spirit, kindness. Sige, proceed po tayo. So, it is associated with forgiveness. Alam nyo ba ang forgiveness? Pagpapatawad. So, forgiveness is the highest expression of kindness. Di ba kapag nakakapagpatawad daw pala tayo ng isang tao, it is a highest form or expression of kindness. So, mahirap yon, di ba? Hindi lahat nakakapagpatawad. So, move on. So, life application regarding sa kindness is, forgiveness is unconditional. So, walang hinihinging kondisyon. Forgiveness does not minimize the offense. Hindi yun napapaliit yung mga nagawang kasalanan. Kapag nasabing napagpatawad ka daw niya, hindi mo raw napapaliit. Or hindi daw, dahil pinatawad ka nitong tao na to, hindi daw napapaliit yung kasalanang ginawa mo. And forgiveness does not remove the natural consequences. Hindi daw basta-bastang nawawala yung kapalimbawa. Kinopyahan mo siya nung exam. Hindi daw basta-bastang masasabi mo, napatawad na kita kahit kinopya mo yung sagot ko sa number 2. Sabi, so, hindi daw basta-basta may pinaguhugutan pa daw yon. So, ang solid thought na meron tayo last time is forgive even when it hurts. So, hindi naman nga madaling magpatawad basta-basta. So, paano lamang ba tayo nakakapagpatawad? Kundi dahil sa biyaya or sa habag na natanggap natin mula sa ating Panginoon. So, paano tayong pinatawad, ganun din daw tayo kalaki kung magpatawad. So, moving on sa ating topic today, which is goodness. So, bago tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po sa oportunidad na kami po yung muling magsama-sama at matuto muli sa inyong paanan. Salamat po sa buhay ng mga kabataan na nandito at ng mga young pros na nandito. Lord, alam ko po na hindi aksidenteng pinagsama-sama nyo kaming muli dito. Alam ko po na yung inyong mensahe ngayong araw ay mayroon pong titimo sa amin, mayroon pong panibagong revelasyon na maaari naming magamit sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Lord. Maraming salamat po, dalain ko po na ngayong araw, kayo lang po ang maihayag, itago nyo lamang po ko sa inyong likuran at patuloy na ang inyong pag-ibig at ang inyong kabutihan lamang ang siyang maihayag ngayong hapong ito, Lord. Maraming salamat po sa inyo pong papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, goodness. Ayan. So, let's read from Galatians chapter 5, verse 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan. Against such things, there is no law. Next po. Those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So again, ang topic natin today is regarding goodness. So ano nga ba ang goodness? Let's define first what is goodness. So let's have it from Oxford Dictionary. According sa Oxford, the quality or state of being good. So, pag sinabi raw goodness, according kay Oxford, basta you are in good situation or morally upright, morally good. Pag ikaw ay kind, mabuti sa kapwa mo, you are identified as good.
And according naman sa Crossway, so working for the benefit of others, not oneself. So pag sinabi daw, sabi sa Crossway, pag sinabi daw na goodness, it is you are working for the benefit or sa kapakikinabang ng ibang tao na aside sa sarili mo. So lumalabas ka sa sarili mo. So you care for others instead of caring of yourself. Halimbawa, meron kang biskwit na chuchu. Ayan. Meron kang biskwit na chuchu. Kakainin mo na. Gutom na gutom yung katabi mo. Napagod magbuhat ng upuan eh. Sige na, sa'yo na lang. So, ayun. So, you are caring for others. So, hindi ka nagiging selfish. So, sabi rito, ano raw ba ang pinagkahalin tulad ni kindness at ni goodness? Si kindness daw at si goodness ay same but different. Narinig nyo na ba yun? Same but different. Alam niyo ba yun? Same but different. Si kindness daw at si goodness ay same but different. So, paano naging same but different? Goodness daw is kung ano yung na-receive natin. So, kailan siya nagiging kindness? Kapag nag-act out ka na. Halimbawa, naka-receive ka ng kabutihan. Naka-receive ka ng kabutihan. And then, pag in-act out mo, naging mabuti ka sa kapwa mo, kahit hindi siya karapat-dapat na bigyan ng kabutihan, kahit inis na inis ka sa kanya, matitiris mo lang siya sa iyong isipan, ayan, pero ginawan mo pa rin siya ng mabuti. So that is a form of goodness. So lumalabas ka sa sarili mo, kahit na naiinis ka sa kanya, hindi mo iniisip yung mga ginawa niya sa'yo, but pinakita mo pa rin yung goodness sa kanya. So ayun, kindness and goodness are same but different. So let's define goodness. Ano ba ang goodness sa Tagalog? Meron akong clue dito eh. Tingnan nga natin. Ano ba ang goodness sa Tagalog? Sige, ano? Kabutihan! Kabutihan ba? Kabutihan nga! Galing! Yes! May kabuti ka mamaya! Ayan, kabutihan. Manang-mana. Ayan, kabutihan ang Tagalog ng goodness. Ang kabutihan daw ay ang kalidad ng pagiging mabait, nakatutulong sa iba o kabutihang loob. So, in short, pagiging unselfish. So, ayun nga, pagiging unselfish sa ibang tao. Alam niyo ba na ang gospel ay tinawag ring good news? Sa kagaya sa pinanggalingan ng salitang goodness. Ang salitang ugat ng salitang goodness ay good. Ang salitang ugat naman ng salitang kabutihan ay buti. Very good. Very good, class. Goodness starts by accepting that God forgave your sin through Jesus' death on the cross. So, nag-i-start daw ang goodness sa ating mga sarili after nating ma-receive yung kabutihang nanggaling sa ating Diyos. So, hindi naman daw kasi basta-bastang na papakita yung goodness na yan eh. Kaya mo bang maging mabait sa taong sinaktan ka? So, hindi, di ba? So, goodness starts after we receive Jesus' death on the cross. Then, it continues as the Holy Spirit works inside you to make you more like Jesus. So, as you have received the goodness, the Holy Spirit is continuously patuloy na nagtatrabaho sa buhay mo para maging good ka. So, ang nilalakaran natin now, today, is His goodness. Hindi na yung goodness na kaya nating gawin sa ating mga sarili. Okay? To remind you, ang goodness natin, hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti lamang. Okay? Hindi tayo maliligtas sa paggawa, sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng pagkain sa mahihirap, sa pagbibigay ng donasyon. Hindi tayo maliligtas ng mga ganong klaseng bagay. Ang tanging makakapagligtas lang sa atin ay ang relasyon natin sa Panginoon. Sabi nga sa verse, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So sabi iyon ni Jesus Christ. Goodness is a selfless care for others. So kagaya ng pinaulit-ulit nating sinasabi kanina, this is selfless care. So wala ka ng care minsan sa sarili mo, you care for others more. Ayan, mas minamahal nyo sila ng masigit kaysa sa mas pangailangan nyo. Pero hindi naman to the point na hindi ka na naliligo.
sige, ikaw na lang maligo. Ito shampoo. Ako, di na maliligo. Kasi love kita eh. Hindi ganon. Siyempre, you care for yourself din, pero you care for others. And we have here a story or a parable, the parable of the Good Samaritan. So narinig niyo na ba yung story nito? The parable of the Good Samaritan. Sige, let's read the parable of the Good Samaritan. So meron ako dito sa Tagalog version, Mabuting Balita, Biblia. So para mas dama. Ayan. So sabi rito, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Alam niyo ba yung mga tulisan? Tulisan ay magnanakaw. Ayan. Hinarang siya ng mga tulisan, binugbog, hinubaran at iniwang halos patay na. Half dead. May half cook, may half dead. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Sa tingin tutulungan siya nito, nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Parang ganito, nung nakita niya, bigla siyang gumanyan. Gumanyan siya. Maiwasan lang yung lalaking ninakawan ng mga tulisan. At dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. In short, inisnab, di pinansin, outcast. Ayan. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito at binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno. Alam niyo ba yung asno? Si asno. Yung tumatahol? Asno ay donkey. Ayan. Dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. So yung Samaritano, tinulungan niya yung lalaking ninakawan at dinala siya sa isang panuluyan. Dinala siya sa hotel. Ayan. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay. Ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. 'Di ba? So, yung ninakawan dito ay nakatagpo ng, sa tingin nyo ba mabuting tao tong Samaritano na to? Yes, omsim daw, sabi ni Carl Idols. Ang Samaritano rito, hindi sila magkakilala ng lalaking ninakawan dito ha. As in, talagang estranghero yung lalaking ninakawan na yon. Hindi sila totally magkakilala. So pero tinulungan niya. Naging mabait yung Samaritano doon sa lalaki. Binigyan niya ng panuluyan, ginamot niya yung mga sugat, at binigyan niya pa ng pera. Oh, pagka nangailangan ka, ito yung budget mo. Di ba? Financial stable. Okay? So, sabi rito, God was able to work through him to make a bad situation better. Diba? Kung walang nakakita sa kanya, kung hindi siya pinansin ng mga nakakita sa kanya, sa tingin nyo ba, mabubuhay pa to? Half dead na siya nung nakita siya ng Samaritano. Hindi na. Pero, God was able to work through him nga. Hindi siya pinabayaan pa rin ni Lord, despite dun sa situation na kinalalagyan niya. He sent a Samaritan, and then, dinala siya sa isang hotel para siya ay magamot. So nakatagpo siya ng goodness towards this man. And for this, meron akong 3 life application. Life application for today. So fruit of the Spirit, life application. First is goodness involves compassion. Pag sinabi natin compassion, this is love and mercy and care towards doon sa ibang tao. So, pag sinabi daw na ikaw ay nagki-care at naglalove sa ibang tao, it involves compassion, or yun nga, goodness and compassion. So, kagaya sa story natin kanina, yung Samaritan and yung lalaki, di ba? Ano po lang sabi ng Samaritan nung nakita niya yung lalaki sa daan?
sabi niya, "Hey, Jew." Kasi Jew yung lalaki. Ayan. So, goodness involves compassion. So, when we say compassion, love and care towards others. So, kagaya ng pinakita sa story natin kanina, si Samaritan man at yung lalaki, nagbigay siya ng compassion doon sa ninakawan. Hindi sila magkakilala, parang tayo dito, hindi tayo magkakilala, pero meron tayong compassion or meron tayong care sa isa't isa. Di ba nakakasama lang natin sila dito sa circles, sa fellowship natin sa church. Pero sa school dati hindi mo kabatian yan. Di ka ngumingiti dyan, nakaganon ka lang. Namauntog ka sa pader, di ba? Yukong-yuko ka eh. Ayun, tas, sabi rito, when we allow the Spirit to flow through us, we will have compassion on the people in need. If we allow His Spirit, ang Spirit ni Lord sa atin, to flow or to work through us, we will have compassion and goodness towards others. Kasi hindi naman natin basta-bastang maibibigay yung goodness na yan eh, nang sa atin lang. Sa atin, meron pa tayong mga hinanakit eh, may gigil pa eh. Kunyari, goodness, pero pagdating sa bahay, ano-anong pinopost sa FB, nagpaparinig sa notes, kala mo lang, totoo yun. Pero di ba, hindi tayo genuine, hindi tayo nagiging totoo minsan. Paano lang ba nagkakaroon ng genuine goodness? Dahil lang sa Spirit. Dahil lang sa na-receive nating Spirit mula kay Lord. Yun lang yung nagbibigay sa atin ng totoo at ng genuine na goodness towards others. Kaya nga pag sinabi, talagang naramdaman ko, talagang may care siya sa akin. Diba? Pero pagka hindi siya genuine, parang pag-uusapan niyo pa, alam mo yung parang medyo uncomfy. Medyo ako sa kanya, hindi ako palagay. Ganun pa. O, tontuwa kayo. Kasi totoo. So according to Hebrews 13 verse 6, do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Okay, so according dito, this act of goodness is not based on ours, but on the Spirit upon us. Gaya nga ng sabi kanina, ang paggawa ng mabuti ay hindi dahilan para sa ating kaligtasan. Okay? So, do not neglect to do good. So, aside from, minsan kasi kapag gumagawa tayo ng mabuti sa iba, di ba, kung ano yung more na ginagawa natin, yun yung nagiging tayo. Di ba? Minsan din yung namamalayan na bumabait ka na pala. Di ba? Nagugulat ka, bumabait ka na pala. Dati ka eh. Toot! Basta, secret. Kaya na parang bumabait ka na pala. Ba't parang anong nangyari? Hindi na kasi ikaw yun. It is the Spirit who is at work within you. Kung ano yung na-receive mo, kung ano yung goodness na na-receive mo mula kay Lord, yun yung dahan-dahan na nag-work towards us. Di ba nga, fruit of the Spirit is goodness. Part ng fruit of the Spirit is goodness. Hindi natin namamalayan na yung goodness na yun is slowly na nag-work towards us. Kaya yung minsang ugali natin na, parang di ako to, parang may kakaibang tao dito. Sino to? So, we should not neglect on doing good things. Okay? We should not neglect on doing good things because hindi natin namamalayan, ito yung nagiging naipapa sa buhay natin on some other times. Next, let's have John 15, verse 13. No one has greater love than this, that someone would lay down his life for his friends. Kilala niyo ba yung someone na tinutukoy dito? Sino ba yan? Sino ba yung someone na yan? Yung someone na tinutukoy dito, na binigay niya yung buhay niya para sa kanyang mga kaibigan, ay si Jesus. So, no one has a greater love. This is the greatest love that we have received in this entire life. Someone would lay down his life for his friends. Diba? Parang sino ba ako, Lord? Diba yung nakita niyo sa story kanina nung sa Samaritan at yung sa lalaki. Diba? Parang binigay mo na dito yung goodness. Parang binigay mo na ako ng pang-hotel. Pero itong nag-alay ng buhay na to, hindi lang basta panuluyan yung binigay niyo sa atin.
Alam niyo anong binigay niya sa atin? Binigyan niya tayo ng eternal life and security sa ating mga souls. Yeah. So this is the greater love that we have received for this entire life. 'Di ba? Ayan. So Jesus showed His compassion towards us on the cross. Ito yung greatest picture na pwede nating makita kung gusto nating makita kung ano ba ang ibig sabihin ng love or yung everlasting love, forever love. So look at the cross because someone laid down his life for us on that cross. Next, let's have goodness involves extravagant giving. When we say extravagant, ano ba yon? Ano yung extravagant? Alam niyo ba yung extravagant? O, nalilinig nyo to sa wawawin eh. Extravaganza! Extravagant, ibig sabihin parang malaki. Sobrang malaking giving. Malaking form of giving. Goodness here involves extravagant giving. So, according to Lucas 10 verse 35, ito yung kanina, yung verse natin dun sa Samaritan. Okay? Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. So basahin din natin yung English translation yan dahil mas suabe. Sabi dito, the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. So, do you think this is an extravagant form of giving? Sa tingin nyo, nagbigay dito ng higit yung Samaritan? Tinulungan niya na yun. Sapat na tinulungan niya na yung Hudyo, yung lalaki na nandun na binugbog. Pero binigyan niya pa ng panuluyan. Binigyan niya pa ng pera. Sinulit niya. Alam niyo ba, ang denary dito is pera. 2 denarii ay pera yan. Ang 2 denarii daw, nung panahon na yan, ay nagkakahalaga, kung iano natin ngayon, sa 2 araw na sahod ng isang ordinaryong empleyado. Sabi ng mga scholars, Bible scholars, ang 2 denaries daw before, ang a-accommodate niyan or mabibili niyan is makakapag-stay ka sa isang panuluyan sa loob ng 2 buwan. At makakabili ka pa ng pagkain, ng inumin, at nung ano pang mga essentials na kailangan mo. Halimbawa, kailangan mo ng shampoo, kailangan mo ng toothbrush. Tapos sinabi pa nung Samaritan dito, dun sa katiwala, kung may kailangan pa siya, sabihin mo lang sa akin ha, babayaran ko sa'yo. Sabi niya, sabihin mo lang sa akin kung ano pa yung needs niya. Akong bahala, re-reimburse ko. Babayaran ko sa'yo. So this is a form of extravagant giving. Binigay niya doon sa lalaking nanakawan. Di ba? Hindi lahat kayang gawin yan. Pero tutulong ka na lang ng nanakawan, bibigyan mo pang 1,000. 20 nga, hirap na hirap kang hugutin. Ang lalim yata ng pagkakahabol sa ko sa 20. Ang hirap hugutin. Pero yun, binigyan niya 1,000. Yeah? Parang hindi siya nagdalawang isip. Kung may kailangan pa nga daw sabihin lang sa kanya. Sabihin niyo lang sa akin, akong bahala. So, isipin niyo kung yung Samaritan na ito ay nabigay niya na yung ganong kalaki, nalalakihan na tayo, na kaya nang magstay ng 2 months sa panuluyan, isipin nyo, paano pa yung Ama na mayroon tayo sa langit? Gaano kalaki yung binigay niyang gift sa atin, which is si Jesus Christ, di ba? Si Jesus Christ daw ay darling of heaven. Ibig sabihin, para siyang apple of the eye kay God the Father. Pero binigay niya si Jesus sa atin sa cross. So, ayun. So, this is the highest form of giving. Christ gave up His life for us. So, ito na yung highest form of giving. Extravagant giving from our God the Father. When Christ gave up His life for us. He died on the cross for us, just to save us. This is the greatest gift
goodness, ika nga, diba? Parang yung sa Samaritan, pero this is from our Heavenly Father. A good gift, a great gift of all time. Ngayon, meron tayong tinatawag dito na 3 pillars of giving o yung T3. Ito yung ating time, talent, and treasure. Treasure. Time, talent, and treasure. So, tandaan nyo to, T3. Time, talent, and treasure. So, una rito is yung ating time. So, paano ba natin binibigay ang ating time? Extravagantly. So, itong simpleng pag-attend lang sa Solid, pag-attend sa church, pagbibigay ng time on what really matter. Ano ba yung sa tingin nyo, dapat paglagakan ng oras natin ng may kabuluhan. This is an extravagant giving of your time. Pinili nyong ilaan yung oras nyo na makinig at matuto sa salita ng Diyos kaysa matulog. Kahit na sarap-sarap matulog ngayon. Pero you spend your time here. Okay, di ba? This is an extravagant way of giving your time to the ministry. Alam nyo, hindi nawawala ng kabuluhan yung paglalaan nyo ng oras dito sa simpleng pakikinig na yan. Mas pinili nyo mag-meditate or magbabad sa salita ng Diyos. Next, let's have the talent. Sabi rito, lahat tayo ay may iba't ibang klase ng talento. Naniniwala ba kayo dyan? May kumakanta, may nagigitara, may sumasayaw, may tumutugtog ng drums, may tumutugtog ng bass. Yung iba naman sa pagsusulat. Yung iba sa pag-drawing. Yung iba sa leadership. Yung iba sa pagtitimpla ng kape. Ang sarap. Yung iba sa pagtimpla ng scramble. Ang sarap. Ayan. Ayan. So, may iba't ibang form daw tayo ng talent. And whatever talent it is, kapag in-offer mo raw yung talent na yan on what really matter or yung may purpose, yung talent mo na yan ay hindi lang basta-basta, eto lang, lumalaki yan. Hindi natin namamalayan, nagiging powerful yan. Hindi natin namamalayan na nagmi-ministry yan sa buhay nagmi-minister sa buhay ng ibang tao. Yung simpleng pagtayo mo lang pala dito, pagbaback up mo dito, or pagsusunod mo dito, nabibless na pala yung ibang tao sa'yo. Dati nakaupo ka lang. Nakaupo ka lang, hindi pa pantay yung pagkakaupo mo sa upuan. Di ba? So ngayon, nagiging part ka na rin ng ministry. Di ba? So, sabi rito, hindi daw natin pwedeng maliitin yung mga nauuna o yung mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga talento. Halimbawa natin dito, may mga taong gustong matutong maggitara. Di natin alam yung passion na meron sila sa puso nila. Hindi mo pwede silang maliitin na, ano ba naman yan? Silang hindi mo alam. Di nga, D sharp minor nga alam ko eh. Ikaw di mo alam yung C. Yung mga nagsisimula na yon, malayo po yung pwede nilang marating. Lalo na kung yung heart nila doon sa talent na mayroon sila ay ino-offer nila kay Lord. Diba? Kayang palakihin ni Lord yan. Sabi niya nga, He can multiply small things. Yung mga maliliit na talento na yan, yung talent mo lang kasi mag-gitara eh. Diba? Lang talent ko eh. Pero pag in-offer mo kay Lord yan, malay mo kumakanta ka pala. Naman oh. Malay mo nagda-drums ka pala, kumanta ka gitara, pumukpok ka. Diba? Litong-lito na yung katawan mo. Mga ganun. He can turn those small dreams into bigger ones. Diba? Kaya niya palakihin yan. Kaya sabi nga sa Zechariah 4:10, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. So, yung nagsisimula pa lang, masaya rin si Lord na nakikita kang nag-step forward dun sa talent na mayroon ka or yung talent na gusto mo. He is happy to see you work or to begin in your talents. Na i-show mo yan, na ipakita mo yan sa ministry. Di ba? Yung mga nagsisimula sa pagbaback up. Ayan, di ka mali. Sa pagbaback up, kung may talent ka sa pagpicture, pwede ka sumama sa multimedia. Sa pakikinig ng sounds, pwede ka rin sumali sa lights and sounds. Kung may talent kang tumugtog ng music, sumama ka dito.
Sa mag-edit ng pictures, pwede rin. Di ba? Do not despise these small beginnings. Okay? For the Lord rejoices to see the work begin. So, small beginnings, man yan, malaki yan. Kaya yung mga maliliit na bagay, mga maliliit na yan, huwag niyong minamaliit yan. Parang atom lang yan. Kayang sumabog niyan. Diba? Yes. Next. For humble beginnings, come great things. Gaya nung sa mga fast food chain, di ba? Sample tayo dito. Humble beginnings lang dati ang Jollibee. Pero ngayon, biruin mo, nasa na sila? Nasa Amerika na sila. Lahat pina-franchise sila, kulang na lang, dalhin sila sa Mars, di ba? Lahat gusto matikman ng Jollibee, ang fried chicken, di ba? Ang McDonald's, yung mga ganyan. Small beginnings. Lahat meron na. Kahit saan ka lumingon, may letter M. Ano ba naman yan? May letter M, puro fries na lang kinain mo. Ayan. So, do not belittle yung mga nagsisimula ng maliit or nagsisimula pa lang for kayang gawin iyon ng massive or ng mas malaki pa sa inaakala natin once na in-offer natin yung talent na yun kay Lord. Next, sa T3 ay ang treasure. Pag sabi nating treasure, this involves yung ating mga kaban, yung ating mga yaman. So, ano yung mga treasure natin? Yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Halimbawa, mahal na mahal mo yung aso mo. Mahal na mahal mo yung mga pusa mo. Yung mga treasure, yung mga bagay na tinetreasure mo. Ito talagang ma-extend na to. Hindi ko talaga ito kaya let go. Yung mga ganyan. So, treasure for where? Sabi sa verse, for where your treasure is, there your heart will be also. So, if your treasure, yung halimbawa, tinetreasure mo yung sa ministry mo sa church more than anything else, the Lord values kung ano yung pinapahalagahan mo. Pero if you value yung, halimbawa, mas inuuna mo yung ibang bagay, aside from meditating on His Word, or from paglaanan ng oras yung mga bagay na may value, parang nandun yung heart mo. Halimbawa, mas inuuna mo si Roblox, aside from pagsasaing, aside sa maraming bagay na may purpose, nandoon daw yung ating mga puso. So it is more important na mag-surround din natin yung ating mga sarili ng mga tao na yung binavalue nila is may purpose. Kasi sabi nga sa aming circle last week, na-remind lang din ako doon, kung sino yung mga palagi mong sinasamahan, mahahawa ka sa mga kaisipan o sa mga pananaw na mayroon sila. Sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So, sabi rito, lahat ng bagay na ginagawa din natin for the Lord ay hindi nawawalan ng kabuluhan. At ito'y nagagawa lamang natin dahil sa kabutihan na tinanggap natin sa ating Panginoon. At ito'y lumalabas sa kaibuturan ng ating mga puso. Nagmamanifest. Diba? After we receive the goodness of God, nagmamanifest yun at nakikita ng ibang tao. Nakakapagpakita ka ng goodness sa ibang tao. So, paano yun? Puro si Lord lang talaga? Oo. Goodness niya lang talaga. Nagmamanifest yung goodness niya and you can share goodness, His goodness to others because sa goodness na na-receive mo sa Kanya. 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor is the Lord is not in vain. So lahat ng bagay na ginagawa nga natin ay hindi nawawalan ng kabuluhan if we offer it to the Lord. Kagaya niyan, yung time natin dito, hindi nawawalan ng kabuluhan niyan that we choose to stay, we choose to come instead of magpunta tayo sa ibang bagay, sa ibang lugar. Hindi nawawalan ng kabuluhan yan. Hindi nyo namamalaya na may nangyayari pala inside you because you choose to give your time sa ating Lord. Next, Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. If you offer your heart, if you offer your time, your talent, and your treasure to our Lord, He will give you the desires of your heart. Alam nyo ba na yung mga bagay na iniingatan din natin ay iniingatan din ng Lord para sa atin? Yan, kagaya ng
Kagaya ng ating mga, halimbawa, sa school, gusto ko pong mag-top eh. Gusto ko pong makapagpasa sa research. Iniingatan ni Lord yan. Yung mga kaklase, mga taong nakakasalamuha mo, iniingatan ni Lord yan. Yung mga, halimbawa, yung mga alaga nyong aso, mga alaga nyong pusa, yung mga bagay na pinahahalagahan nyo, mga negosyo, mga kung ano pa man yan, trabaho, pag-aaral, if you delight yourself first to the Lord, if you make Him Jesus, if you make Jesus to be the center of everything in your life, He will give you the desires of your heart. So, nire-remind lang din tayo ng verse na to na we should always know kung sino dapat yung maging top priority natin para hindi tayo ma-shake. Kasi kapag si Lord nandito lang sa ilalim and ang mga top priorities natin is yung mga alalahanin ng buhay, ma-shake tayo. I'll close with this. So, goodness involves investment of time. Sa paglalaan ng oras. Sa tingin nyo ba, yung Samaritan, balik tayo sa story ng Samaritan kanina, sa tingin nyo ba sa story nung sa Good Samaritan kanina, pinaglaanan niya ng oras yung Jew na dalhin pa niya sa panuluyan, linisin niya yung mga sugat, bigyan niya pa ng pera. Sa tingin nyo pinaglaanan niya ng oras na gawin pa yon or hindi? Parang yung Samaritan na yon, hindi natin alam na habang sa paglalakbay niya, meron pa siyang gagawing iba. Di ba? Posibleng ganun, di ba? Na meron pa siyang ibang dapat gawin. Pero, hindi siya nag-atubiling tulungan yung lalaking ninakawan o yung Jew doon sa daan, si Hey Jew. Di ba? Sabi rito, we are able to do good because it is the fruit of the Spirit that resides within us. So, we are able to do good things dahil nga sa Spirit na mayroon tayo inside us. So, nagmamanifest lang yon naturally. He is at work within you. Yan, hindi natin yun alam. Kasi behind the scene yun eh. Nakikita lang natin lagi is yung result. Ayan, so nasaksihan natin, ang Samaritano ay intentional na naglaan ng oras at panahon para sa Jew na nakasalubong niya sa daan. According to Hebrews 10 verse 25, and let us not neglect meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. By having fellowship, by praying and meditating on His Word. So prayer and meditation could really help us in this life. So sabi nga rito, we are able to do good because it is the fruit of the spirits that resides within us. So as ulitin ko ulit, a reminder, kaya nating gumawa ng mabuti dahil sa goodness na tinanggap natin. So saan ba nanggagaling yung goodness na tinanggap natin? Galing kay Jesus, galing sa ating Lord. So we receive goodness and nagmamanifest siya through kindness. Diba? We receive goodness and nag-manifest siya na pakita natin sa iba through our kindness. So at the end of the day, si Lord pa rin yung at work doon sa mga bagay na yun. Siya pa rin yung at work doon sa situation na yun. Last verse from Psalms chapter 23 verse 6. So iwan ko lang sa inyo itong verse na to na, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So, rest assured that His goodness is always and will always be at work in our lives. So once we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, yung goodness na yan na na-receive natin ay hindi na tayo iiwanan pa kahit kailan. So we can expect goodness from our Father, goodness, 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 and goodness. So for our solid thought, let your goodness flow to others. So gusto nyo ba na mag-flow rin ang inyong goodness sa buhay ng ibang tao? Yes. So before we end, pwede po ba tayong tumayo lahat? Sige, let's bow our heads and close our eyes. Sige po, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you po sa pagkakataon na kami po muling matuto
Bagamat ito po ay saglit na oras lamang, Father, alam ko po na hindi po nawawalan ng kabuluhan ang aming mga oras basta't inalay po namin ito sa inyo. Salamat po sa buhay ng bawat isa na patuloy niyo pong dinadako dito. Patuloy na pinalalakas ng inyong banal na spirito. Salamat sa patuloy na pag-iingat at protection po na nagmumula sa inyo. We pray, Father, that your goodness will continuously resides upon us. Hayaan niyo po na ang kabutihan niyo lamang ang siyang aming mapakita sa buhay ng iba. Ang kabutihan mo lamang po ang siyang mag-manifest sa buhay ng ibang tao sa amin. Lord, as we continue to receive your goodness, hayaan niyo po na buksan namin ang aming mga puso at isipan sa kung ano man po ang kaya niyong ibigay sa amin. Hayaan niyo po na sa patuloy na aming paglakad sa buhay pong ito, we continuously offer to you our time, our talent, and treasure. Patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso kung ano nga ba talaga ang purpose nitong mga bagay na ito sa amin. Ano nga ba talaga ang nais mong ipagawa sa amin. Lord, we pray din po that kayo po yung magbibigay sa amin ng pusong compassionate sa buhay ng ibang tao. Pusong mapagmahal, pusong mapag-unawa, at pusong nagmamahal sa buhay ng iba. Hindi dahil sa kung anong mayroon kami, kundi dahil sa kabutihan lamang na natanggap po namin sa inyo. Maraming salamat po. As this day continue to unfold, Lord, ikaw po yung patuloy na mag-ingat sa amin. Kayo po yung patuloy na gumabay at magbigay ng protection sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong papuri po sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for tuning in. This is Soul Lead Podcast. Leading you closer to your Creator.